In this video, pag-uusapan natin ang triangle inequality theorem. So, define muna natin ano ba ang triangle inequality theorem. Sinasabi ng theorem na to na in any triangle, yung total length ng two sides ay dapat mas malaki compare sa ating remaining side. Ibig sabihin, kapag inad natin tong side na to or pinagsama natin siya dito, mas mahaba siya dapat sa third side. Obvious naman no? Kapag, kunyari ito, si B, tsaka si C, pag pinagsama mo yan, diba mas mahaba naman yung dalawang yan, compare dito. Kahit anong side, kunyari ito, pinagsama mo si A, tsaka, si C, tsaka si A, mas mahaba siya, compare dito. Generally, ang idea na yan ay A plus B is greater than C, para masabi natin siyang triangle. Yes sir, ano pong mangyayari kapag pinaghalo mo o pinagsama mo si A tsaka si B, pero mas maiksi pa rin siya compare sa third side sa letter C? Hindi tayo makakabuo ng triangle kapag ganun yung sitwasyon natin. Okay? Mamaya magbigay tayo ng example para mapakita natin kung anong itsura ng ganong side. Sige, si theorem and corollary muna tayo. Pag sinabi natin theorem, isa siyang statement, no? Statement siya na kailangan natin mapatunayan na totoo. Yes sir, paano natin siya mapapatunayan? So, hindi lang tayo nag-a-assume, no? Basta sinabi lang natin na walang proof. So, dapat may ginagawa tayong logical, no? May sense dapat sa pamamagitan ng arguments, pagpe-present ng reasoning or proof, para ma-back upan natin yung ating theorem o sinasabi, no? Hindi kasi pwedeng nagsabi lang tayo ng walang facts, walang proof, walang evidence, no? So, si corollary naman, ito naman ay statement din na directly, ibig sabihin, parang additional proof lang ito, no? Pagdating sa theorem, no? May theorem ka na, no? May mga evidences ka na, may mga magsasabi na totoo yung theory mo. Si corollary naman is additional proof lang naman din ito. Okay? Para mas lalong maging matibay yung ating statement. Sige, solve tayo ng mga problems involving triangle inequality. So, first part muna is triangle or not. No? Ibig sabihin, makakabuo ba tayo ng triangle or hindi? Sige, ito yung question. Does the side lengths 10, 12, and 13 can form a triangle? So, ito bang mga side lengths na to, yung tatlong yan, makakabuo siya ng triangle? Tignan natin. So, kailangan natin siyang i-add, tapos dapat mas greater siya. O, sige, ang unahin natin si 10, tsaka si 12. I-add natin siya, dapat mas greater siya kay 13 na. O, sige, gawin natin. 10 plus 12. Diba 22 yun? O, ngayon, di ba, inad natin si 10 tsaka si 12. Yung sagot natin, 22. Tama naman, mas greater than siya kay 13. Ayun, 22 is greater than 13. Tama. 2, di ba? So, lagyan natin ng 3 at 2, letter T. Sige. Siyempre, hindi lang yan, no? Kailangan pa natin i-testing yung tatlong side. Okay ka na kay 10 tsaka 12. Ang next mo naman ay si 10 tsaka si 13. I-add mo siya. Dapat mas greater siya kay 12. O, sige. 10. Gawin natin 10 plus 13. So, that is 23. Ulitin ko si 10 tsaka si 13 ang inad mo. So, dapat mas greater siya kay 12. So, greater than 12. Tama naman, di ba? 23 is greater than 12. So, that is another 2. True. Letter T. Last na. Okay ka na kay 10, 12. No? Okay ka na rin kay 10 tsaka 13. Ang next naman natin ay si 12 tsaka si 13. Pag inad mo, dapat mas malaki siya kay 10. Sige. 12 plus 13. So, that is 25. No? So, tama naman, mas malaki siya kay 10. So, another 2. So, lahat ng natin, side lengths nung tinesting natin, siya ay true. So, ibig sabihin, ang ating sagot ay yes po, ate. Okay, makakabuo tayo ng triangle.
Okay? So, ito yon. Ito yung example na no? Summary natin yan dito. So, pakopya na lang ako sa inyong notebook. So, pause nyo yung video, then kopya. Next tayo. Next example. Sige. Does the triangle 7, 18, and 26 makakabuo ba siya ng triangle? Sige, ganito ulit ha. Sundan nyo na lang yung pattern, no? So, 7 plus 18 muna. O, 7 plus 18. Ang mangyayari. So, that is 25, no? Kahit gamitan mo siya ng calculator. So, si 7 tsaka si 18, inad mo, 25. Dapat mas malaki daw siya kay 26. So, tingnan mo, greater than 26. Tingnan mo, mas malaki ba yung 25 kay 26? Di ba mali? So, ibig sabihin, tayo ay merong F, false. Ba't siya false, sir? Mas malaki daw si 25, nakatapat siya, kaysa kay 26. So, that is false. Okay? Sige, testingin pa natin yung iba. Si 7, tsaka si 26. So, 7 plus 26 ang mangyayari. 7 plus 26. So, siya ay 33. Ulitin ko ha. 7 plus 26. 33 sagot. Mas greater ba siya kay 18? So, tama naman. No? Mas malaki si 33 compare kay 18. So, siya ay true or letter T. Okay? Next, last na. Si 18 plus 26. Dapat mas malaki siya kay 7. O, si 18 plus 26. Ilan ba yan? 44? 42? Greater than 7. Tama naman, di ba? Mas malaki si 42 kay 7. So, another 2. True. Okay. Tingnan nyo ha. Sa summary natin, meron siyang F na isa. Dalawang true. So, regardless, basta may letter F ka na isa, ang sagot natin ay no. Okay? Hindi siya makakabuo ng triangle. Tingnan nyo. Ito yung itsura nyo, no? Tingnan nyo yung triangle na to, no? Itong triangle. Mo, bitin yung part na to kasi nga siya ay no, hindi siya makakabuo ng triangle. Again, pause yung video and then kopya sa notebook. So next tayo, next concept. Ang question naman na to ay what is the third side? Hahanapin natin yung third side. So for example, ito 18 daw yan, ito 24. Ano daw yung side na to? Ano yung value ng side na to? By the way, yung sagot natin dito ay hindi lang isang number ha, set of numbers. Kaya nga range ang tatawagin natin. Sige, example tayo. Two sides of a triangle have lengths 18 and 24. Question is, what is the range of the possible values of the third side? Ano daw yung value ng third side natin? Okay? So, paano ba natin siya hahanapin, sir? Kinakailangan natin ng formula pagdating dito. So, ang formula para mahanap natin yung third side ay ito. A minus B less than X less than ulit then A plus B. A plus B. Huwag kayong mag-alala kasi ito lang naman yung kukumpitin natin. So, ito, yung remaining, kukopihin mo lang siya hanggang dulo. Okay? Sige, sir, anong ibig sabihin ng A tsaka B? O, tingnan nyo. Diba? Meron tayong 18 tsaka 24. 18 and 24. Ganito ha, para hindi ka magkaroon ng negative, yung letter A, siya yung pinakamalaki. So, ano bang malaki dyan? 24, diba? Again, ang A natin ay 24. Minus yung B natin, which is 18. Okay? So, copy mo lang yung less than, no? Less than. Then, X copy lang. Then, less than ulit. Then, A plus B. Again, ang A natin ay 24. Plus B natin, which is 18. Okay? So, 24 minus 18. Ito muna tayo. 24 minus 18, that is 6. Less than ulit. Copy lang. Then, yung X, copy lang. Then, less than ulit. 24 plus 8. So, that is 42. Yan yung sagot natin. No? Sir, anong ibig sabihin yan, sir? X, ang basa natin yan, X is
greater than 6 but less than 42. Okay? So, pero ang ibig sabihin lang yan, within, yung mga pwedeng maging third side natin is from 6 to 42. Diba? Ang mga numbers yan, 7, 8, 9, 10, and so on hanggang maka 41. So, yung third side is pwedeng 7 to 41. Kaya nga siya marami. Okay? Or, by the way, no, ito pala yung other answer natin para mas maikse. Pwede nating isagot dyan ay 6 and 42. So, ayun yung sagot natin dyan. No? Sir, saan galing yan? Kumbaga, tinanggal mo lang to. Pinalitan mo lang siya ng parenthesis, comma. Ginawa mo lang siyang coordinates. Sige, isa pang example para mas lalim yung magets. Sige, question number 2. Meron tayong two sides, 7 and 28, no? Ito siya, 7 tsaka 28. Ano daw yung value ng ating third side? Ano yung mga possible values ng third side natin? Again, ang formula natin, no? A minus B less than X less than A plus B. Again, ang letter A natin, yung pinakamalaki, between 7 and 28, ang malaki dyan ay 28. Sige, sulat natin, 28 minus 7 less than X less than A ulit. Ano ba yung A natin dyan? 28 plus B natin ay 7. So, sige, complete natin. 28 minus 7 muna. So, that is 21. Less than X, less than. 28 plus 7, that is 35. So, yan. Pwede na natin yan maging final answer. Again, ang ibig sabihin yan, itong value na to, third side, pwede siyang maging between 21 to 35. Kunyari, ano ba yun? 22, 23, 24, hanggang 34. So, ito yun yung mga values na yan. So, in short, pwede din pala natin maging final answer ay, ito, kunin mo lang itong una, 21, lagay mo sa parenthesis, and yung dulo, 35. 35. So, yan siya. Okay, so 21 and 35. Okay, so ayun yan. Paano hinahanap yung third side? Again, ito siya. May gamit tayo ng formula. Last concept. Largest and smallest angle. So, dito, given na yung ating triangle, no? So, aalamin na lang natin kung sino si largest at si smallest angle. By the way, ang angle, ito siya. Ito, ang tawag dito ay side. Ayan, 5 meters, 8 meters. Side ang tawag natin dyan. Then, 12 meters. Yung angle, ito siya. Yun nasa loob. Okay? So, yan. Ayan yung angle na tinatawag. Ngayon, tinatanong sa atin ngayon, saan dyan yung pinakamalaki at yung pinakamaliit na angle? Sir, paano malalaman yun? May computation ba? Wala. Actually, walang computation dyan. Ganito mo lang siya titignan. By the way, ang triangle natin ay may letters, no? J and T. Okay? So, ang triangle J and T. So, aalamin natin, ano ba yung angle na pinakamalaki at pinakamaliit? Usually, hanapin mo yung pinakamalaking side. Ano ba dyan ang pinakamalaking side? Tama, no? Ito, yung 12, pinakamalaki yan. Ang opposite o katapat niyan, ano bang katapat niya na angle? Ito, di ba? So, basically, siya yung pinakamalaking side kasi siya ay 12. Ito ay 8, ito ay 5. Pinakamalaki, si 12. Tama? Ang opposite ng larger side natin o longer side natin ay letter J. Therefore, ito ang ating largest angle. Again, ang sagot natin, ang largest angle, ito yung symbol niya, no? Largest na, sige lang, angle lang, word. Largest angle natin ay angle G. Okay, ulitin ko sir, paano nga ulit? Since ito ang pinakamalaking side, katapat niya si letter G,
Therefore, ang largest angle natin, si angle J. Okay? Sir, ano naman po yung smallest angle? Ano ba yung pinakamaliit na side dyan? Ito, di ba yung 5? 5. Ano ba yung katapat niya? Ayun, sa letter N. So, ibig sabihin, ito yung ating smallest angle. Ulitin ko since 5 ang pinakamaliit sa tatlo, 5 ang pinakamaliit, yung katapat ni 5 na angle, yun yung letter N. So, ibig sabihin, ang smallest angle natin ay si letter N. So, angle N. Okay? Yung gitna, malamang, hindi naman sinabi, no, what is the, yung gitna na angle. Ito, basically, ang sagot doon, si 8, no, katapat yan si letter T. Okay, so, since largest and smallest angle lang, ito na yung sagot natin. Sige, last example, no? Ayan, last example na. Name the largest angle from the triangle below. Okay, so again, so meron tayong triangle C and B, o BC and B and C, kahit ano, no? So, ito, tingnan mo, 6.5 daw ito. Ito naman ay 10.5. Ito yung pinakamalaki, 13.5. Okay? So, unahin na muna natin si largest angle. Largest angle. So, tingnan mo, ano ba yung pinakamalaking side? Ito, di ba? 13.5. Ano bang katapat niya? Ayan, si letter C. Ang katapat niya ay letter C. Therefore, ito ang ating largest angle. Angle C. So, angle C. O last, no? Smallest. Ito yung pinakamaliit, di ba? Ito siya. O ano bang katapat niyan? Yun, no? Letter N. So, ang smallest angle natin ay si angle N. Angle N. O, yan yung ating final answer. Ganun lang. Hahanapin mo lang yan. Depende sa side. By the way, no? Lagyan natin siya symbol. Yan. Ngayon, ang gagawin ninyo, in one whole sheet of paper, so, ang magpa-facilitate, yan yung na-assign ko, no? So, ito, letter A, triangle or not, no? So, ito yung mga questions. Kung yung mga sides ba ay makakabuo ng triangle, kailangan ipakita yung solution, yung solution. Kagaya na ito. Napakita natin, ayan, ito yan, ganyan siya. Okay, ganyan yung solution natin, dapat nakabox. Tapos, may sagot na yes or no. Okay? Next. Sorry, ito na, no? Finding the third side. Okay? So, hahanapin nyo lang yung third side given na meron tayong dalawang side. Okay? Anong solution nito, sir? Ito yung solution yan. Okay? So, what is the third side? Finding the third side. So, ito yung final answer natin dyan. And last, largest and smallest angle. Yan. I-draw nyo lang, drawing nyo lang tong triangle na to. Tapos, isulat lang natin kung nasan si largest and smallest angle. Gaya nito. Okay? So, again, sa one sheet of paper, copy and answer A tsaka B and C. That's it for today. Goodbye, class. Ingat.